At para sa ating mga balita, buong mundo napahanga sa ginawa ng mga taga-Gaza. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Daan-daang Palestinian ang nagtipon-tipon kamakailan sa mga lansangan ng Northern Gaza para ipakita ang kanilang galit laban sa grupong Hamas at nanawagan na ihinto na ang patuloy na giyera laban sa Israel. Ito na ang itinuturing na pinakamalaking protesta laban sa Hamas mula nang magsimula ang digmaan noong October 7, 2023. Ipinapakita rin ng mga protestang ito ang lumalalang pagkadismaya at kawalan ng pag-asa ng mga taga-Gaza na siyang pangunahing naaapektuhan ng digmaang ito. Sa mga larawang kumakalat sa social media, makikita ang daang-daang tao sa bayan ng Bethlehem habang isinisigaw ang mga slogan laban sa Hamas. Ang pagkilos na ito ay naganap isang linggo matapos muling simula ng Israel ang matinding pambobomba sa Gaza, kasunod yan ng hindi matagumpay na 2 buwang ceasefire. May mga ulat din ng protesta sa Jabalia Refugee Camp sa kanlurang Gaza, kung saan maraming tao ang nagtipon, nagsunog ng mga gulong at nanawagan sa pagtatapos ng giyera. Ang kanilang mga sigaw ay nagpapakita ng matinding humanitarian crisis sa kanilang bansa. Ayon sa ilang residente, posibleng lumawak pa ang mga demonstrasyong ito sa iba pang bahagi ng teritoryo, lalo't patuloy na nagdudusa ang mga tao sa digmaang tumagal na ng 17 buwan. Mula nang atakihin ng Hamas ang Israel noong October 7, nagkaroon na rin ng ilang maliliit na protesta na humihiling na tapusin na ang digmaan. Pero maituturing na mas malaki ang kilos protesta na nagsimula noong Martes. Nakalagay sa mga slogan ang mga salitang "Gusto naming mabuhay", kapareho ng panawagan sa isang protesta na naganap noong 2019 kung saan marahas na sinupil ng Hamas ang mga nasabing demonstrasyon at inakusahan ang kanilang karibal na grupong Fatah bilang promotor ng pagkilos na ito. Marami naman ang nagpapasalamat sa nangyari dahil sa wakas ay na-realize na rin ng mga Palestino ang tunay na layunin ng grupong namumuno sa kanila habang isinisigaw ang mga katagang "Hamas are terrorist". Samantala, ilang mga comments sa social media ang nagpahayag naman ng kanilang pagsang-ayon sa ginawang hakbang na ito ng mga Palestino. Sa isang comment mula kay Ahmad Daja, "Bago ko i-post ang video na ito, naghintay ako ng 14 na oras para ipalabas ito sa ere ng BBC at Al Jazeera. Ayaw nilang ipalabas ito. Bakit? Dahil ipinapakita nito ang galit ng mga Palestino sa paggamit ng Hamas sa kanilang mga ospital bilang panangga, habang malinaw nilang isinisigaw, ang Hamas ay mga terorista. Oo, sinusuportahan nito ang plano ni Trump na durugin ang mga puwersa ng Muslim Brotherhood sa Gaza. At para sa mga walang alam na nagpoprotesta sa New York at London, sa tingin nyo ba ay nauunawaan nyo ang mga nangyayari sa gitnang silangan? Mag-isip-isip nga ulit kayo. Ngayon, magkasamang naninindigan ang Israel at ang mga Arabong mamamayan laban sa mga mapagsamantala, mga radikal, at mga sinungaling." Sa isa pang comment, sinabi naman ni Eyal Yacubi sa kanyang social media account, "Napakaraming Palestinian ang nagtitipon-tipon sa mga lansangan ng Hilagang Gaza, sumisigaw ng patalsikin ang Hamas. Sobra na ang Hamas. Hinahamon ko ang New York Times o si Medo Hassan na ibalita ito." Patuloy na hinihikayat ng Israel ang mga taga-Gaza na lumaban at mag-alsa sa mga Hamas na namumuno sa kanilang teritoryo mula pa noong 2007. Sa isang video message, nanawagan din si Defense Minister Israel Katz sa lahat ng mga taga-Gaza na gayahin na ang ginagawang pag-aalsa ngayon ng ilan sa kanilang mga kababayan. "Matuto kayo mula sa mga residente ng Bethlehem, tulad nila, dapat rin kayong manawagan na patalsikin ang mga Hamas mula sa Gaza at ang agarang pagpapalaya sa lahat ng bihag na Israeli. Ito lamang ang tanging paraan para tuluyang matigil ang digmaan." Matatandaan na mula nang magsimula ang digmaan, nagdusa na ang Gaza Strip sa matinding pagkasira kung saan naapektuhan ng matindi ang mga infrastruktura at maraming tao ang labis na natroma. Lalong lumala ang humanitarian crisis doon matapos harangan ng Israel ang pagpasok ng mga ayuda noong March 2 bilang paraan ng Israel para puwersahin ng Hamas na palayain na ang mga bihag na Israeli.
Ayon sa Ministry of Health ng Hamas, halos 800 Palestinian na ang nasawi mula nang magsimula ulit ang Israel sa kanilang operasyong militar sa Gaza noong nakaraang linggo. Ang kasalukuyang labanan ay nag-ugat sa pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7, 2023 na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 1,200 katao, karamihan ay mga sibilyan. Ayon sa mga ulat ng media, ang paghihiganti ng Israel ay nagdulot naman ng pagkasawi ng hindi bababa sa 50,000 katao na karamihan ay mga sibilyan, kabilang na ang mga kababaihan at kabataan. Mahigpit na binabantayan ngayon ng international community kung ano ang mga susunod na kaganapan sa demonstrasyong ito at kung paanong tutugon ang Hamas sa lumalawak na pag-aalsa ng publiko laban sa kanilang pamumuno. Samantala, nagbubulag-bulagan daw ang mga makakaliwang grupo sa nangyayaring pag-aaklas ng mga tao doon. Hindi nila ito matanggap dahil ito'y labag na sa kanilang mga agenda na suportahan ang mga Palestino sa kanilang laban sa Israel. Ayon sa isang comment na nagpakilalang si Avi, malawakang protesta laban sa Hamas ang nagaganap ngayon sa Gaza at West Bank, habang patuloy na bumabagsak ang suporta ng mga Palestinian para sa teroristang grupong ito. Posibleng nalilito ang ilang mga taga-suporta sa kanluran, kabilang na ang mga jihadist, left activist, at ilang nasa far-right dahil sa pagbabagong ito. Panawagan ng ilan, palayain ang Palestine mula sa Hamas. bagaman marami ang natutuwa sa ginagawa ng mga Palestino na pag-aaklas sa mga Hamas, marami din ang hindi naniniwala dito. Sa isang comment, sinabi ng netizen na daan-daang Palestinian sa Gaza ang nagpoprotesta laban sa Hamas, iwinawagayway ang mga puting bandila at nananawagan na tapusin na ang digmaan. Naniniwala pa ba ang mga tao sa kanila? O huli na ang lahat? At sa isa pang comment, nais ko lang ipaalala na noong ika-7 ng Oktubre, hindi nagprotesta ang mga taga-Gaza laban sa Hamas dahil abala sila na duran ang aming mga bangkay, at pagpapaluin ang mga ito ng kahoy. Ipinarada nila ang mga bangkay habang sumisigaw ng Allahu Akbar. Hindi ko kailanman malilimutan ito, at hindi ko kailanman ito mapapatawad. Sa US naman, patuloy pa rin ang pagsuporta ng mga progresibong grupo doon sa grupong Hamas habang iwinawagayway ang kanilang bandila sa labas ng White House at kinukundina ang Israel. Ang Imperial Corps ang nagbibigay sa amin ng pagkakataon para ipagpatuloy ang paglaban sa mga Zionista at sa mga elemento nito. Anumang parusa na aming harapin ay walang kwenta kumpara sa mga sakripisyong ginawa para labanan ang genocide. Bilang mga taong may malasakit, huwag nating kalimutan ang sakripisyong ginawa ng ating mga kababayan. Dapat nating parangalan ang tapang ng mga taga-Gaza sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. At nangangako kaming hihigit pa sa karaniwang pagtutol lamang laban sa imperialismo ng ating mga universidad. Hindi naman nagpatinag dito ang administrasyon ni Donald Trump. Matapang na binatikos ni Deputy Special Envoy to the Middle East na si Morgan Ortagus ang grupong Hamas, ganun din ang impyernong dinaranas ng mga taga-Gaza sa ilalim ng kanilang pamumuno. Malinaw ang sinabi ni Pangulong Trump tungkol sa kanila. Paulit-ulit niyang binalaan ang Hamas, at sinabing magbabayad sila ng mahal. Darating ang panahon na mas pipiliin nilang iligtas ang mga kababayan nila kaysa ipagpatuloy ang pag-atake sa mga taga-Israel. Mula nang itatag ang grupong ito, wala nang ibang focus ang Hamas kundi karahasan at pagkasira. Wala silang pakialam kahit mapahamak pa ang sarili nilang mga kababaihan at kabataan. At ginagamit pa ang mga inosenteng sibilyan para maging panangga. Trahedya at kasuklam-suklam ang ganitong sitwasyon para sa mga inosenteng biktima ng kanilang rehimen, at hindi ito dapat magpatuloy. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.